Hindi ititigil ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paghiling sa International Criminal Court ng interim release. Ito'y matapos hindi pagbigyan ng ICC ang apela ni FPRRD na pansamantalang makalaya habang Ito na naman, interim release na naman. Yan na naman yung ifo-focus po nila, and then marami na naman tayong makikita sa Facebook ng mga tangang DDS. Karamihan kasi naggagawa ng video, mga matatandang na boboy, no? Ano yung sinasabi nila doon? Yes, Tatay D, makakalaya na. Yes, Tatay D, makakalaya na. Duterte. Duterte. Para mga tanga puki. Okay nang ina mo. Diba? Yun yung pinapakalat nila na makakalaya na daw si Digong. Alam mo, minsan nakikita ko, napansin ko rin na si Digong ginagamit na rin for engagement no? Wala naman talagang pagmamahal kay Digong. Gamit na gamit po nila ang pangalang Dutae, no? Kahit fake news, gagawan po nila na nakalaya na daw kahit wala naman. Di na nahiya. Diba? Hindi na po nahiya mga pre sa mga pinagpo-post nila, mga videos nila. Diba? Para mga ano lang, mga tanga-tanga lang. So ayan. Ito po yung ating bibigyan ng panibagong reaksyon ngayon. Kasi humiling na naman po sila ng hindi na po nila ititigil yung paghiling ng pansamantalang kalayaan about dito sa kay Digong. So asahan po natin kasi may balita na naman ganito. Marami na namang DDS yung magsasabing Digong nakalaya na. Kaya kung mapapansin mo, yun yung nasa title at thumbnail natin. Kasi nangyari na po yan dati. No? Yung nagpakalat po ng kasinungalingan, yung mga taga-suporta po ni Digong. Ng mga tanga, mga lalaki man, mga babae, mga matatandang mga pangit. Yan po yung kanilang ginagawa. Alam nyo kahit anong hiling pa ninyo ng pansamantalang kalayaan dito kay Digong, hindi yan ibibigay, hindi yan ibibigay sa inyo ng ICC. Alam nyo ba kung bakit? Ang mga taga-suporta ni Digong, binabastos po yung ICC. Ang mga Duterte, binabastos po mismo yung ICC. Sinasabing nabayaran daw yung ICC. Tapos ngayon, nag-expect kayo na pagbibigyan kayo. Mahiya-hiya naman kayo sa mga pagmumukha nyo. Diba? Mahiya kayo. Promise. nang wala pang resolusyon sa mga reklamo laban sa kanya. Ayan yan. Bago tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe mga pre para po maging updated kayo sa mga uploads natin. Siyempre may TikTok, Facebook po tayo dyan. Ayan, kalimbangin nyo na lang po yan. Para din po maging updated kayo mga pre. Okay, kita-kits tayo TikTok at Facebook mga pre. So, yun. Tuloy natin to mga pre. Sa isang panayam, iginiit ni Attorney Nicholas Kaufman na dapat mapalaya ang former Philippine President. And Jesse should be released. Yan talaga yung gagawin mo, Kaufman. Yan talaga trabaho mo yan Paasahin mo na naman yung mga taga-suporta ni Digong. Binabayaran ka 150 million di umano, buwan-buwan. Tapos para kang tanga lang dyan na walang nangyayari sa trabaho mo. Diba? Kaya galingan mo. Galingan mo pa. Galingan mo po. Kung pwede nga, Kaufman, tagalawugin mo na lang. Kasi maraming mga tangang DDS na hindi makaintindi sa mga pinagsasabi mo. Kasi pag akala nila, pag sinabing interim release, tuluyan ang makakalaya si Digong. Hindi pala marunong magtagalog si Kaufman. Dapat may translator ka kasi ang daming bobong DDS kawawa naman sila. Diba? And Jesse should be released. Listen, he's an 8-year-old man. He walks with a cane down the prison corridor. He shuffles. Alam mo, kahit sabihin pa nating si Digong, of course, 8 years old na. Pagpalagay nating
Kahit pa 2,000 taon, 2,000 taon, 200 years old na si Digong, as long as may ginawa kang krimen sa Pilipinas, kailangan mo pa rin harapin yan. Wala sa edad yan eh. Wala sa edad yan. Kung 8 years old na pala si Digong, may naisip ako. Maraming 8 years old na dito sa Pilipinas. Eh kung yung 8 years old na yan, pumatay ng tao ng papatay, araw-araw papatay ng 10, hindi pala ito makukulong kasi 80 years old na eh. Hindi pala makukulong. Manggahasa ka, pumatay ka, hindi ka pala makukulong, 8 years old ka na eh. Bobo ka, Kaufman. Wala sa edad yan. Diba? Alam ko alam mo yan, lawyer ka eh. Pero syempre, dedepensahan mo yung amo mo. Yung nagpapalamon sa'yo. Ha? He should be released kasi 80 years old na daw. Kahit pa nga 1,000 taon na yan eh. Yung edad niyan. Wala sa edad. Kulong pa rin basta may kasalanan ka. Diba? Siya naman mismo yung umamin eh. Ano pa ko sa edad? Dahil ba sa 8 years old, pwede nang kawaan? Manyakol nga eh. Kumikindat-kindat pa nga eh. Ay, naku po. Because he's fallen over a number of times in prison. So the risk of flight, it's purely theoretical as far as I'm concerned. The intimidation of victims and witnesses, well, who are these victims and witnesses? We've discussed them at the confirmation hearing. The victims are suspected drug users and criminals. The victims are suspected drug users and criminals. Okay. Pag drug users ka, at nanlaban ka, nararapat lang talaga na patayin ka. Nanlaban ka eh. Pero kung nagpahuli ka naman ng maayos, at nabalitaan pa rin nating namatay ka pa rin, kaduda-duda yon. Kasi may statement po si Digong na sinasabi niya, pilitin nyo naman laban. Diba? Kailangan hikayatin para manlaban. Ano yun? Hindi ba ebidensya yun, Kaufman? Baliktad mag-isip tong tao na to. Pinaliwanag na rin ng British-Israeli lawyer ang partisipasyon sa kaso ng mga dating miyembro ng gabinete ni Duterte na ngayon ay tumatayo ring mga abogado ng dating Pangulo. They provided valuable assistance. Doesn't mean they had access to confidential documents. They are fully aware of the restrictions of their involvement in the case, but these lawyers came along to help us. They said that they provided us with a number of documents. May naalala tuloy ako na masingit ko lang to, may naalala ko kay Kaufman. Bakit daw palaging kinikriticize ni Kaufman ang media? Andito na nga yung sagot ni Kaufman doon, nakalimutan ko rin eh. May sagot siya doon eh. May sagot siya. Parang binaliktad niya lang yung tanong. Parang binalik niya lang yata. Yung sagot ko doon, Kaufman, at sa mga DDS, makinig kayo, mga bobo kayo. Normal lang sa media na maging makulit. Makulit kaya yung media? Ano ba kayo? Normal lang sa media na maging makulit, matanong ng tanong. Diba? Basta hindi lang bias katulad ng Isiminay. Normal lang yan. Kaya, ewan ko ba't na tanong, sabagay, bobo rin ito si Kaufman. Kaya yung tanong mabilisan yan sinagot yung tanong at next question daw. Pero sablay pa rin. Police manuals, all sorts of information which the prosecution itself didn't even bother producing at the confirmation hearing. Sinabi rin nito na dapat itigil na ang mga haka-haka sa hindi pagharap ng dating Pangulo sa katatapos na confirmation of charges hearings. He gave his reasons for not attending the hearings, and he made them very clear in his waiver, which he filed with the court. I know that Senator Leila de Lima thinks that this was invented and or someone wrote it for him. Bakit nga ba hindi umarap? Dahil ba, ano bang plano? Ano bang plano? Ayaw bang magpakita sa media? Nahihiya ba? O baka may malaking plano? Ano ba? Well, I can assure Senator Leila de Lima. Pero, wag po tayo maniwala sa legal team ni Digong. Wag, natural.
pagtatakpan yung dahilan. That was not the case. Those were the president's words himself. Itinanggi rin nito na nagbitiw na siya bilang lead counsel ni Duterte. Ayon kay Attorney Kaufman, tanging ang dating Pangulo lamang ang makapagsasabi kung hanggang kailan siya magsisilbing tagapagtanggol nito. Joanna Ano, UNTV. Ay na, may limitasyon ng tagapagtanggol. Ay, nako mga pre, no? Kayo po, kung kayo po yung tatanungin, yung interim release po nitong si Rodrigo Duterte, may pagbibigyan po ba ng ICC o hindi? Kasi kung ako po yung sasagot, 1,000% malabo po. Malabo. Kasi, may hindi lang sa nilalait-lait nila yung ICC na sinasabi na ginagago nila, sinasabing bayaran. Of course, nandun na yun, di ba? Kasi si Digong, pag pinalaya yan, may kakayahan pong magtago yan. May kakayahan magtago yan si Digong. So, hawak na nila yung taong yan, naniniwala ako na hindi nila papakawalan yan. Diba? Hindi na nila papakawalan yan. Pag nakawala yan, magtatago, pahirapan na naman yung paghahanap. Diba? So, Digong, dyan ka na lang muna. Nung nasa aeroplano ka, at least umamin ka na doon. Sabi mo, ito na yun, pagbabayaran ko na yung mga kasalanang ginawa ko, at least, doon pa lang, parang inaamin mo na doon na confirm talaga, nakasalanan mo talaga lahat ng yun. Kaya, handa ka na magpakulong. Diba? Kaya mga pre, kayo, anong reaction nyo dito sa video ito? And comment down below para naman po mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang komento. Si Digong kaya ipapayagan o hindi? Tingnan natin sa comment section. Ayan, at bago po tayo magtapos, may TikTok, may Facebook po tayo dyan. Kalimbangin nyo na lang po. At syempre, meron po tayong Ballpoint Man 3.0 na bagong Facebook page. Ayan, sana po ay magkita-kita tayo dyan. So hanggang dito lang muna yung ating video. Ingat po. Kita-kits po tayo sa susunod na video.